Yo, what's up Facebook? What's up YouTube? So once again, Kuya Jameson here and pupunta tayo ngayon dito sa dinadayong paliguan sa Norsagaray Campsite. So yan, samahan nyo kami sa aming paglalakbay. Sana hindi tayo mabutasan ng gulong sa daan. At this time, let me remind you na sana ang gulong nyo kapag pupunta kayo dito sa campsite ay dapat i-double check nyo, dapat makapal. So para hindi kayo magkaroon ng problema sa daan dahil ang pupuntahan natin ay wala kang makikitang halos na vulcanizing area dito sa pupuntahan natin. So paki-double check nyo maigi at wag kayong magtangka na pumunta kapag ang mga gulong nyo ay manipis na dahil mahirap magkaroon ng problema sa daan unless na lang kung tubeless yung gulong nyo. At syempre magbaon na lang rin kayo ng panghangin at tire sealant para sa tubeless at interior. Basta yan lang ang paghahandaan nyo guys, yung sa gulong nyo, kasi ang dadaanan natin dito sobrang tarik at pababa na rough road. At dito nga dumaan nga kami dito sa Malaria. So ganito dito sa Malaria, medyo maaga pa lang, may traffic na. At dito naman kasi medyo makipot yung daanan dito papalabas papunta sa San Jose del Monte, Bulacan. At this time, syempre ang gamit nating motor pupunta natin ay ang Kymco Dink. Super solid nga talaga. Kahit saan ka magpunta, bali katawan mo lang talaga mapapagod. Pagod na ang katawan mo. Pero itong motor na to, solid. Hindi ka pababayaan. Hindi ka iiwanan sa daanan. Hindi ka niyan ititirik sa daan. Tingnan nyo guys. May kasama akong bata at may angkas ako, mother ko, kasama ko yung mother ko. Tapos ako, 96 kg. Ang takbuhan namin dito, chill ride. At pwede ko pang ihataw yan guys. At yan ang kagandahan dito sa Kymco Dink na to. So kaya napakaraming nagre-restore ng Kymco Dink dahil bukod sa maaasahan mo sa biyaheng malalayo, pwede mo rin siyang kargahan ng mabibigat. Pwede mo siyang lagyan ng maraming karga. Then talagang hindi ka talaga pababayaan, hindi ka niya iiwanan sa daan. So yan, Kymco Dink. Shoutout sa lahat ng mga Kymco Dink lover. Shoutout po sa inyo dyan. So yan, ingat po tayo palagi. At dahil sa malayo pa ang ating paglalakbay, music muna tayo habang namamasyal. At finally, pagkatapos nga ng ilang oras na pagmamaneho, dito nakarating na tayo dito sa area kung saan dito na nga natin babaybayin yung mahabang rough road. So yan dito guys, paalala ko sa inyo kapag pupunta po kayo dito, dapat double check nyo yung mga gulong nyo dahil for sure may hirapan kayo dito kapag naplatan po kayo dahil sa nadaanan namin dito wala po talagang makikitang vulcanizing shop. So yan ang pinaka the best at number 1 yung dapat yung i-check. At dito pagkatapos nga namin magbayad ng 20 pesos per each para sa mga matatanda, nakalimutan ko na yung sukli. Kaya tinawag kami ng mga tagabantay. At yan, tinuro nga kami dito sa aming dadaanan. At dito makikita nyo dito sa kanto yung sunod-sunod na campsite. So nandito lang lahat ng daanan papunta sa mga campsite na yan. So isa lang yung way guys. At yan, dito na nga magsisimula na yung ano natin. At dito sa pangalawa, kailangan rin natin mag-pay ng 20 pesos. 20 pesos yata or 10 pesos para sa motor. Lang yung tatandaan nyo, meron tayong dadaanan dito na babayaran natin dahil ito kasing daanan natin ay private. So bali may iba-ibang bantay at pagdating dito sa kaunti meron pa tayong madadaanan dito. Bali 20 pesos lang yata yung binayaran namin dito, 10 pesos
per head. So dito mapapansin nyo nga yung daanan natin dito. Yan, hindi pa siya ganong rough road dito. Kaya yung takbo natin medyo okay pa. At dito marami kami nakasabayan dito na ano. Yan, mga tricycle. At dito yung 10 pesos each lang ito para sa motor. Tandaan nyo guys, no? 20 pesos per head sa una. Pangalawa, 20 pesos. Tapos ito, 10 pesos. Bali, pangatlo na to, no? At dito, meron pa tayong isang dadaanan pa. 20 pesos lang rin yung binayaran namin. A total of 20, 10. Bali, 70. Tama ba? 20, 10 plus 20 pesos. So yan, dito nagsisimula na yung daanan dito. Medyo lubak-lubak na talaga. Mapapansin nyo yung daanan natin. Talagang nag-wave. Mag-wave talaga yung motor nyo. Hindi lang yung motor nyo, kasama kayo sa pag-wave. At dito talaga nakakatuwa kasi dito pala sa daanan, adventure na talaga. So talagang mafe-feel mo yung adventure sa pupuntahan nga natin. At yan sa paligid natin na napakaganda, napakalinis. Yan talagang wala kang makikitang kalat maliban dito sa mga bato-bato na to. At ito may paahon. Yan, hindi ko alam kung bakit tuminto ako dito. Yung daanan pala namin, kinakapa ko yung daanan dito. Kasi meron tayo nakitang daan pa kanan, pero dumiretso lang kami. At yung Waze kasi dito guys, hindi nyo na magagamit yung Waze dito dahil magbablanko na, dahil pagdating sa area na to guys, wala na kayong signal na masasagap. At yan, meron pa mga tent dyan. So mapapansin nyo naman yung takbo natin. Yan yung banner. Saka mapapansin nyo yung takbo natin pag medyo mabilis yung takbo natin, kagaya niyan, good pa. Pero meron tayong dinaanan dito na as in talagang lubak. Yung merong pababa, meron din pataas. So kagaya nito, parang napapahinto-hinto na tayo dito kasi hindi basta lang kasi yung daanan natin dito. Yan. Yan, medyo okay pa dito. At sa bagay kasi dito sa drive natin dito, kampante na kasi ako dito kasi medyo pangalawang balik na namin dito, medyo kabisado ko na yung daan, alam ko na yung mga dadaanan ko, kaya this time medyo, ayan, mapapansin nyo talagang nagbabounce yung inuupuan namin, pati kami mismo yung nakasakay sa motor magbabounce. At yan, iingatan nyo lang guys yung yung pinakapangilalim nyo. At saka pag lowered yung motor nyo, sasakyan nyo, wag na kayo pumunta dito guys kasi mahirap pag lowered, baka matamaan pa yung makina nyo. Ayan, medyo bumibilis ulit tayo dito. Medyo mahaba pa yung oras natin, So yan, tandaan nyo guys, pagdating pa lang dito sa pagpasok, yung dadaanan nyo at yung haba ng rough road na to, ayan, medyo bumagal na naman tayo dito kasi palusong na naman siya. At yung gamit nating motor kasi mabigat, kaya hindi na tayo bumaba dito. Kasi yung ibang nakasalubong ko dito, napansin ko dito bumababa sila kasi masyadong magaang, bali nag-slide sila. Itong gamit natin kasi mabigat, plus dagdag pa yung bigat ng nakasakay nga. Yan, mapapansin nyo talagang dito medyo mahirap na yung daan. Takbo natin dito mabagal na kasi syempre iniingatan ko rin yung pagkabig sa pagliko, dahil syempre nga naman baka ma-slide tayo at kawawa naman yung mga nakasakay. Ganun din yung motor natin, iniingatan ko rin. Saka mabigat yung motor natin, mahirap madaganan nito. Ayan, papansin nyo, tinitignan ko yung At ito pala yung 4x4, naka 4x4 na nakasabayan namin.
nakasabay namin papunta sa M. Cantadia campsite. So yan, nakakatuwa yung mga tao dito. Kita nyo naman, no? Diba? Masasaya yung mga tao dito, guys. Saka dito, talagang tulungan rin. Yan ang napansin ko dito, guys, kapag merong parang nagkaroon ng problema. Talagang willing talaga silang tulungan ka. Yan. Kasi nasa probinsya na kasi tayo yan, no? Papansin nyo, maraming banner at saka yung daanan nga tinuturo dito sa banner na yan. Bawat kanto meron kayong makikitang banner para hindi kayo maligaw sa dadaanan nyo. Kasi meron kasing daanan dyan minsan na mapapansin nyo yung daanan dyan. Merong ibang way. So kaya yan, meron silang banner dyan. Ito, pagdating dito. Ito yung nalampasan ko. May nalampasan ako. Ang pag-akala ko kasi parang team sila na magkakasama. Putik na nakalimutan ko na wala sa isip ko. Meron palang babayaran. Kaya ang nangyari, imbis na pumila pa kami sa likod, kami yung nauna. Lapit, di ba? Ayan yung mga DIY, mga technique. So dito pala, ito napansin namin yung parang nagpapahinga sila, pagod na yata yung mga motor nila. Parang nabitin yung dala ko, nabitin pa eh. Kaya itong isa na to, medyo pinauna ako dahil nahihirapan talaga sila, guys, as in nahihirapan sila. Kaya ito, mapapansin nyo to, pinauna niya ako. Medyo hirap talaga yung mga motor dito. Maliban lang sa dala ko, talagang kasi ito kasing Kim ko mataas at yung shock niya, basta good yung shock, nagbabounce siya, parang dead ma lang yung lubak na yan. Para kang nakasakay sa 4x4 na sasakyan. Parang ganun yung feeling mo dito kapag nakasakay ka sa Kim ko Dink na to. Nagamit ko. Yan, hindi siya matigas. Yung shock niya talagang good bounce, nagbabounce talaga. At dito na yata yung nalampasan ko sila. Nalampasan ko lahat sila dito maliban na sa 4x4 na sasakyan. Ayan, mapapansin nyo yung daanan dito, talagang lubak-lubak. Yung iba naman, kaya medyo mabilis sila kasi kita nyo naman, diba, yung iba walang angkas. Kaya single lang sila. Yan, mapapansin nyo yung ibang kasabayan natin dito, yung iba talaga walang angkas. Kaya medyo kayang-kaya madali. Yung sa akin, tingnan nyo naman, 3 pa kami nakasakay sa motor niyan. Dagdag pa yung bigat namin nga. Ayan, kikita nyo yung bato dyan, lalaki. Dito medyo matutulis na yung bato. Medyo nakakatakot yung pag nagkamali ka ng dyan. So sana lahat ng mga pumupunta dito hindi mabutasan ng gulong kasi napakahirap talaga pag nabutasan ka. Ito na yung akala ko na groups. Parang nag-uusap-usap sila. Akala ko may meeting place lang. Yan, nakapila lahat sila. Ang ginawa ko, dumiretso ako. Ayun, ang DIY technique. So, yun. Hinabol ako nila kuya dyan. Nauna pa ako sa last. Hindi na ako pumila. Lap trip, di ba? Kaya yan, natawa ako. Nagtawanan na lang rin kami dyan kasi yan. Naku, sabi ko, sorry. Akala ko kasi parang mga team leader nga. Yung merong nag-uusap-usap na grupo. Kasi iba-ibang grupo kasi yung mga makakasalamuhan natin dito, guys. Iba-iba. Kaya yan, nagtatawanan tuloy kami. Pati yung mga nakasabayan ko dito, natatawa tuloy sa akin. Yun naman talaga kasi ang pagkakalam ko. Nawala sa isip ko na meron nga palang binabayaran dun. Siyempre sa sobrang exciting, ayan, pinauna ko ulit yung van. Pinauna ko ulit yung van dito at biniro ko nga na, sige mamaya pa kami. Kasi nga, ayan, papaunahin ko ulit yung van dyan eh. At yan, makikita nyo yung diba? May mga banner ulit dito. At yan, gumilid nga kami dito kasi andyan na yung 4x4 sa likod. Ang tagal Ayan, basta yan, may 4x4 dyan sa likod. At nakasabayan nga namin yan sa sa M. Cantadia. Parang nag-celebrate yata sila ng birthday yata. So yan, ang ganda ng sasakyan dito, guys, pag 4x4. So bounce lang. At saka deadma lang yung mga ganyang bato. Talagang yung gamit na sasakyan, guys, pang bundok talaga.
Ayun yung mga ginagamit sa mga ano sa mga gubat. At dito medyo padaos-dos na naman. Medyo pumaba yan. Tingnan nyo yung mga motor sa nakasabayan ko kanina. Lahat sila naiwanan ko maliban sa ano. Mabagal yung pagbaba nila, hindi kagaya sa amin guys. Syempre, came ko din yata yan. So, yan. At saka kapag yung motor nyo kasi magaang, may possibility kasi talaga mag-i-slide kayo kasi yung mga bato na yan, may kasama mga parang lupa-lupa na ano, yung alikabok. Yung sa amin talaga kasi talagang shoot talaga sa pinakasahig kasi mabigat tong dala ko. Pero pagdating sa takbuhan naman, walang bigat-bigat kasi pwedeng mabilis, pwedeng mabagal. Yan lang ang kagandahan ng Kimco Dink natin guys. At dito, malapit na nga tayo dito sa destination natin. So, yan parang nabalahaw yata tayo sa daanan. Dito may mga kambing pa oh. Kala ko tuturuhin ako ng isang kambing dyan. Kasi, parang yan nga, akala ko tuturuhin ako dyan. At this time, hinahanap ko yung daanan papunta sa M. Cantadja. Kaya naghintay ako dito ng mga kasabayan ko kasi meron dito kasing pataas. Sa pataas na yan, mapapansin nyo meron nakalagay dyan na banner, free parking. So kung gusto nyo mag-parking sa taas, libre lang yan. Wala kayong babayaran dyan. Kaso nga lang dyan sa taas. Hindi pa ako nakakit dyan sa taas eh. So this time, nagantay pa ako ng mapagtatanungan. Yan. Kung saan nga yung daan papunta sa M. Cantadja. So yun, mabuti may nakasalamuha tayo dito na nakamotor. Yun, tinuro nga dito sa pababa. Yun, meron pang naka-scooter, no? Kinaya rin. Sa bagay pang mga ganong scooter, madali lang. Kaso nga lang, kakain ka talaga ng maraming oras kasi medyo maliit lang yung gulong. Saka ganun din, parang nilakad mo lang rin kasi meron dyan na talagang hindi mo pwedeng daanan talaga ng nakaganon ka. Talagang lalakarin mo talaga. At dito, nakarating na nga tayo dito. Ito yung campsite na to, ang unang-unang nyo makikita dito, yung Triple P campsite. So sa Triple P campsite, napakaganda dyan guys. At malilim, ayan, tinuturo na nga sa atin yung daanan. Didiretso lang nga raw tayo. Yan, tingnan nyo naman, napakaraming tao dito na talagang sobrang maasikaso sa mga tao. Yan ang mga pinaka the best dyan. Talagang maasikaso, aasikasuhin ka. Yan, feel at home lang, di ba? So yan, ang daming parking dyan. At yung pangalawa na madadaanan natin dito, yung Tita Nene's Cabin and Cottages. Yan, dito kami huling-huling nagpunta at napansin nga namin guys, napakaganda na ngayon ng Tita Nene's Cabin and Cottages. So ang daming pinagbago lalo na sa tubig. Mukhang napaganda na nila at the same time hanggang ngayon dinidevelop pa rin nila. So marami na rin na go overnight at daylight, ano yun? So yan, punta na kayo dito guys. So ready na talaga sila at nag-ooperate na nga yung river dito. At the same time, safe na safe dito guys at maraming nagbabantay. So pagpasok nyo dito, babayaran nyo kaagad dito yung per head. At pagkatapos ka ng per head na payment na yan, bibigyan kayo ng life jacket. So para for safety natin. At saka may mga bantay dyan. Pagbabawalan talaga kayo sa malalim kapag napapansin na nila yung agos ng tubig, medyo tumataas. So yun ang kagandahan dito, talagang meron pang trompa. Yung nagsasalita na mic, may mic ba yun? Meron pa nagagano at the same time talagang babantayan talaga nila kayo. Kapag medyo, di ba, meron kasi ako napansin dyan tatalon sa talonan. Pag nakita nila mababa yung tubig, pinagbabawalan nila yung mga tao kasi nga pag tumalon sila may cost kasi na pwedeng mapilayan. Kaya pinagbabawalan talaga nila. Yun ang kagandahan dito guys, talagang active yung mga tao ditong tagabantay. So lahat talaga kayo i-monitor kayo. Kasi ako, pinagsabihan din ako nung hapon na yung bata hindi na po pwedeng medyo malayo kasi nga pagdating ng hapon medyo tumataas yung tubig. Pero hindi naman sa totally mataas na mataas, no.
Hindi kagaya yung mga delikado na napapanood natin, yung talagang biglang mag-wave yung malakas na alon, malakas na dagsa ng tubig. Hindi naman siya totally ganun. So yun ang kagandahan dito. At saka just in case na tataas man yung ano nito, meron silang malalaman na kagad nila. So pwede kagad tayong sabihan. Ganun ka safe dito guys, kaya hindi kayo mag-aalangan. Safe na safe ang pagpunta dito. Super na talagang safety first din sila, kasi mapapansin nyo naman pagdating dito, yung life jacket nga na pinagamit sa atin. So yun kasi yung binabayaran natin, 20 pesos per head. Bali 70 pesos per head na pagdating dito sa adult, no? Pagdating sa mga bata, free lang. So yan, at dito na nga tayo, nakarating na nga tayo dito sa Encantadia campsite. At dito, nagtatanong ako dito ng kung saan tayo magpa-park, at meron nga sumalubong sa atin na po pwede nga raw pala mag-park doon sa loob, kaya sa loob ko na lang rin pinark yung motor natin. At dito sa area na yan, sa gilid na yan, mayroon kayong makikitang parking area dyan na nakalagay. So kapag puno na sa loob, pwede kayo dito sa labas. So pero pag feel nyo mag-park sa loob, okay na okay, welcome na welcome, pwedeng pwede. So yan, sinalubong na tayo dito. Tinanong nga namin kung saan kami pwedeng mag-parking. At yan, tinuro nga kami sa loob. So kaya this time pumasok na nga kami dito. Kita nyo may kanal pa yan dyan, no? Dead ma lang sa Kimco Dink natin yan, no? So napakaraming rough road na dinaanan, hindi lang yan. Basic lang yan. At syempre dito na muna magtatapos ang ating videos sa ngayon. At syempre maraming salamat sa pagsama nyo sa video na to. At syempre wag nyo pong kalilimutan, baka naman po pa-follow naman po ng Facebook page natin, at para updated pa po kayo sa mga susunod natin video. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa panonood. Peace out. Subscribe.